Nagota na sa gilid lang sa... Ayan yung mga visitors room. Nakatingin lang sila dun sa Torii Gate. Pero ma-appreciate nyo yung mga bato. So ito naman yung baba. So nandyan sa taas. Or lake sa gitna. Tayo na lang kami na matatapos. Hi everyone! Welcome back to our vlog. By the way, kung hindi nyo pa napapanood yung previous vlog namin about airport passes from Manila to Fukuoka, na-upload na namin siya. So, Yes. pakalawa episode ito. Ayan. So for today's vlog guys, this is our day 1 dito sa Fukuoka. Bali medyo packed yung itinerary natin. Unahin natin yung Nanzoin Temple. Tapos try natin yung Ohori Park and Fukuoka Castle Ruins. At try din pala natin isingit yung Fukuoka Tower. Tapos Momochi Seaside. Tapos sa gabi siguro, depende kung mag-ayatay tayo or pwede na rin tayong kumain doon sa Mochi. Kung may makita tayong okay. Gutom pa tayo. So, unahin natin yung Nanzoin Temple kasi nasa outside siya ng city center. Yes. And 36 minutes away lang naman siya dito sa aming hotel. And from Hakata Station. So, tara na. Since malapit lang naman tayo dito sa Hakata Station. Yes, let's go. Let's go. So, ito na guys yung Hakata Station. So, kung mag-i-stay kayo dito sa Fukuoka, pwede nyo i-consider tong Hakata Station or pwede rin dun sa Tenjin. Although kahit saan naman, no? Yes. Basta malapit kayo sa, Sa mga station. mga station. Accessible naman. Pero, pag may station kayo katabi, okay din. okay na yun. Pero yun nga, dito sa Hakata Station, minsan malapit dito yung pagkukuha kayo ng mga clue, may mga activity. Nandito yung mga pick-ups, yan. Kaya pasok na tayo dito sa Hakata Station. Bali, isang line lang tayo, di ba? Isang line. Isang line, tapos 30 minutes yun. So dito guys sa Hakata Station, nandito na rin yung entry kung mag-Shinkansen kayo. Kaya okay din talaga siya na station kung malapit kayo dito. So ayan yung sasakyan natin guys, yung Nogata. Aalis yan ng 10:11. Oras ngayon is 10:08. Ayan guys, nandito na kami sa Kido ng Suwinmei Station. So, parang hindi naman siya 30 minutes, no? Or di lang natin napansin. So, ayan, 4 minutes na lang daw dito yung Nanzoin Temple. Mas makakita rin kayo ng mga signage. So guys, yung sa train kanina, medyo tricky lang siya. So, tignan yung mabuti na sa Google Maps. Kasi nakalagay doon, di ba, yung line, yung JC line, Fukuoka, something na line, color orange. Tapos, sa gilid nun, may nakalagay na Nagota. Yun yung hanapin niyo sa mga screen. Nagota, tapos yung platform. So, ang nilagay namin is platform 8 yung nakalagay doon. So, yun na lang sinundan namin. Nagtanong kami sa locals. Kasi, hanap kami ng orange line. Ang orange line lang yung nakita natin is yung subway airport line. Which is hindi pala yun. Ang laki kasi rin nung Hakata, di ba? So, malilito talaga. So, nakakalito sa umpisa. Pero yun nga, pag tinignan mo yung platform, tsaka yung name, yung ano yan? Yung Nagota. Yun. Yung Nagota na sa gilid lang siya nung JC line. Yeah. Right. Dito sa Nanzoin, bawal yung yung mga mini skirt, shorts, mini pants, kita yung knees, t-shirts. So, dress appropriately. 500 yan yung niya, yung entrance. Hindi, exit parang. 450 yan yung entrance.
So, yan yung mga visitors rules. Bawal kumain while walking. In general naman sa Japan no smoking, hide tattoo, no record for a long time. So, bawal bawal lang selfie or yung may tripod. Bawal sumayaw, mga nagti-TikTok. Bawal magkalat, bawal umupo, and no revealing clothing. That's admission fees per month. 500 din. Pero nakalagay kanina 450 lang. So baka... Ano lang yun, yung exit natin yun sa train. yung exit sa train. Okay, okay. Nalito ako. Yung 450 yan pala is yung exit. Yung bayad din sa train. Kasi nga exit station yun. siya, di ba? So parang mini station siya. Parang gano'n. Kasi sa gilid lang no? Tapos Oo. dito na may bantay dito. So, para siyang ticketing booth. Wala pa pala tayo dun mismo sa main... dun sa San Nanzoin Temple. 3 minutes walk lang naman siya. Tapos sinabihan kami din nung nung lalaki, bawal yung camera dun sa loob. Na DJI. Okay, mga DJI. Pero phone daw is okay. So, Siguro baka na lang tayo dito, mag B-roll. Or pwede nga mag-vlog sa, di ba, sa phone. So, switch tayo ng phone. So, parang dito sa, sa area nung Nanzoin Temple, siya, bundok, pulo bundukin. Yan, parang mountain ranges ng Sasaguri. So guys, off na namin tong DJI kasi bawal na dito. So, ayan guys, nandito na tayo sa largest bronze statue of Buddha or yung largest reclining Buddha dito sa Nanzoin Temple, dito sa Sasaguri. Itong Buddha na to, meron siyang haba na 41 meters, tapos meron siyang laki na 11 meters. Ayun, sobrang laki. Tapos, yung bigat niya, 300 tons lang naman or 300,000 kilo. Itong Buddha is 1995 lang siyang niregalo ng Myanmar. So, di ko sure kung dito na ba siya ginawa or minob nila yan from Myanmar. Tapos, ayun. History lang, itong Nanzoin Temple, wala talaga siya dito originally noong 19th century. Nasa Mount Toya siya sa Wakayama. Bali, nilipat lang siya kasi merong threat na sirain siya dahil dun sa anti-Buddhist campaign before. Ayaw nila sa Buddhist religion dito sa Japan dumaan sa ganung time. So gusto nila parang Shinto Shinto beliefs lang. Sobrang ganda, sobrang sulit naman na makita ang pinakamalaking reclining Buddha. Parang similar siya dun sa nasa Wat Po sa Thailand, pero ito mas malaki. So tignan pa natin yung ibang details. Alam ko meron siyang mga golden plate dun sa feet niya. So lapitan natin. Nakita namin tong shrine sa labas lang nung temple. May maliit na torii gate. Tignan niyo yung mga turtle, Kala namin statue sila pero totoo. Tapos nakatingin lang sila dun sa torii gate. Galing. Para silang nagdadasal. Tapos ito yung shrine sa likod. So, pagpasok ng mini station, pagpabalik naman ng Hakata, doon naman sa number 2. Platform number or track number 2.
So yan guys, nandito na kami sa Hakata Station. Ang tagal kasi nung biyahe kanina papunta dito kasi inabutan namin yung hindi na namin inabutan yung ano, yung train tapos ang tagal ng frequency niya. So kakain muna kami kasi alauna na rin eh. Nandito kami sa may underground ng Hakata Station. Sa underground ba tawag? Sa basement parang ganun. Basement pa. Hanap lang tayo ng makakainan. May Kite Hakata. And Kite Hakata. Dami niyang choices. Resto. Meron din ditong Shinshin. Yung kakainan namin dapat kagabi. Haba ng pila guys. Oh. Kahit nasa loob siya ng mall. So, try naman namin dito. Ayan o, 1,100 yen lang yung parang karaage set nila. So, scan lang daw to. Tapos, ayan, may English naman siya. Dito na tayo order. Mag-Ohori Park na lang kami. Imbis na yung Kushida Shrine. Malapit lang kasi sa amin yung Kushida Shrine eh. So, unahin na lang namin yung Ohori Park. Tapos, ang sasakyan natin galing ditong Hakata Station is Airport Line. Ayan guys, nandito na kami sa Ohori Park. So, para makapunta dito, sasakay lang kayo nung Airport Line. Pag galing kayong Tenjin or Hakata Station, isang line lang. So, same. So, bali parang meron siyang malaking pond. Pond ba tawag dyan? Or lake sa gitna. Tapos marami nagja-jogging. May nakita ko, parang marami ding mga mga playground. Tapos parang pabilog siya. So, explore pa natin. So, ayun guys. Tapos na kami dito sa Ohori Park. Bali, parang ideal siya pag marami kayong time. Tapos gusto nyong tumambay. Diba? Para siyang sa mga Baguio, yung mga park natin sa Baguio, diba? Okay siya. Parang kung may kasama kayong family. Tapos, kung gusto nyo rin kumain dito kasi may nakita kami mga nag-alfresco. Okay din siya. Maganda siya dito pag spring Oo. or autumn. Parang Kasi wala pang ngayon. puro puno kasi. Puro cherry blossom yung sa may kabila. So ayun, bali pupuntahan namin yung Castle Ruins, Fukuoka Castle Ruins. Parang 18 minutes walk siya dito. So, let's go. So guys, habang papunta kaming Fukuoka Castle, may nadaanan kaming parang mga second hand or mga thrift shop na maliliit. Tapos, sa parang weekend market lang siya eh. 5 minutes na lang daw sabi ng Google, pero from Ohori Park darating kayo dito tapos kailangan nyo lang umakyat papunta dun sa Fukuoka Tower Ruins. Wala tayong choice, akyat tayo. Part na ng mga ng castle, diba? Parang ganyan yung mga nasa baba ng castle, pero
Siguro mga wall pa lang yan. So, ayan guys, so yung mga sinasabi kong parang mga walls, yung mga bato niya, 'di ba? Ayan oh, ang lalaki. So, di ko alam kung inayos pa ba nila yan or yan na talaga yan simula nung tinayo itong Fukuoka Castle. もうどうでもいいシャレにならないくらいきわめきもがいて投げやりまた悔やんで冴えない表情を映す鏡に違うよ息継ぎをして今日も泳ぎ続けよういつかまた鼻歌混じりで笑い飛ばすからその日まで待ってて回れ回れ Ang sarap maglakad-lakad dito for sure pag nag-bloom yung mga cherry blossom kasi puro cherry blossom trees talaga yung nandito, lalo na dito sa taas. Parang inalign talaga yung yung pathway, puro cherry blossom. Sobrang daming cherry blossom na tree. Dati na-imagine yung cherry blossom to. Ay, season na ng pag-bloom. Sayang di kami umabot. Kasi yung yung forecast ng cherry blossom is March 21. Tama ba? March 21. Tapos today is March 9. Ay, March 8 lang. March 8. Today is March 8. So sayang, 'di ba? 10 days na lang. Pero yun kasi nabi naming sale. Next time. Tatry na. Nabook natin sa Julpe Oh. last year. Oh, tapos di pa kami nagre-research nun about sa mga forecast ng cherry blossom. So, sa susunod, we make sure namin yan. Pero ang ganda talaga dito, lalo kung spring kayo, saktong spring kayo pupunta. Tapos sobrang sulit yung cherry blossom dito. Oh, parang hindi mo napupuntahan yung Castle Ruins eh. Parang yung cherry blossom na yung ma-appreciate mo dito. Kasi ngayon parang na-imagine namin sa sobrang daming puno ng cherry blossom. Parang ma-imagine mo paano pag naka-bloom sila, di ba? Oo. Yun lang yung may iisip mo pag naglalakad ka dito. Hindi na yung about dun sa castle. Oo. Pero Mawawala ma-appreciate nyo yung mga mga bato. Yung mga wall. Ay, mga wall ng castle, yung mga bato na ginamit nila. Kung yun pa rin yun ah. Tapos may hagdan kaming inakyat kanina. Ang ganda pa rin ang itsura niya. Parang may may area na puro plum, may area na puro cherry blossom, tapos dito sa taas puro cherry blossom. Pero meron pa dun sa dulo, so explore pa namin. So ito na guys yung base ng Castle Keep. Yung pinakataas ng castle. Tapos maganda yung views niya kasi ma-overlook mo yung park. So na-imagine ko na lang kung paano kung puro cherry blossom to, di ba? Kung puro bloom, naka-bloom, sobrang ganda. So, baba na tayo. Pero mukhang recommended puntahan to pag cherry blossom. Itong Ohori, tsaka yung park na to ng Castle Ruins. So ito naman yung baba. So nandyan sa taas yung base ng Castle Keep. Mataas na siya. Papunta na kami ng Fukuoka Tower. Viewing lang naman, tsaka Momochi Seaside. So dito sa Fukuoka Castle may malapit na bus stop papunta dun sa bandang Fukuoka Tower. Parang maglalakad ka lang ng mga 10 minutes. So ano naman dito, sobrang laid back. Okay din siyang ilagay sa itinerary pero puro lakad. So Lalo rin sa Fukuoka Castle, di ba? Parang puro paakyat. okay din siya, sobrang chill lang, ang daming upuan. Pero pag more on scenery kayo, baka hindi nyo siya ma-enjoy pag hindi spring. Oo. Pag hindi cherry blossom season. Kasi, hindi, although maganda pa rin siya, kahit kalbo, di ba? Parang puro buds pa. Kasi ang ganda ng ambience, malamig, ganyan. Tsaka yung Pero- mga ruins, yung mga bato, 'di ba? Ang gaganda rin naman.
pag mga summer, hindi siya napupunta. Oh, depende rin sa ano, sa season. Oo. So, okay naman siya. Ang hirap lang kasi kunyari pag summer, di ba? Tapos from Ohori Park, lalakad ka pa mapuntang Castle Luis. Sobrang init. Kasi katabi na ng Ohori Park eh. So, bakit, di ba? Anuhin nyo na lang din. Consider nyo na daanan na rin din. Diba? So, ayun. Antay na lang kami nung bus 6-1. Which is, ayun, papunta yun dun sa, sa Momochi. Fukuoka Tower. Later. So, ayan guys. Gabi na. Kasi, nagkamali kami kanina ng sinakyan nung papunta tayo Momochi. So, imbis na dapat pa north siya, pa south yung nasakyan namin. Kaya, ayun, napunta. Oo, magkaiba ng way. Tapos napunta na kami dito sa may Hakata Station, malapit. Tapos sabi namin parang napagod na rin kami and munta muna kami ng hotel. Tapos ayun, nag-decide kami ano na lang tayo, bali Canal City. Tapos Magayatay na lang. Marami na rin naman tayo napuntahan kanina and mahirap din kasi pag ipipilit. So, Doon na kami magdi-dinner sa Yatay kasi hindi kami nakapag-Yatay kagabi dahil sobrang kusog namin doon sa Instagram. oo. Sulit pa rin naman yung araw. Medyo nakakalito yung yung bus Pag sa Google Maps. pag sa Google Maps. Kasi kala namin nandito, tapos sa kabila pala, kailangan mo pa siya i-zoom talaga ng sobra. Oo. Para makita mo talaga na, dito pala talaga dapat sa kabila. So yun. sabi namin, kaya na kaysa mabad trip tayo. Consider nyo rin yun kung magbabas kayo. Yes. So, ayun. Punta na tayo ng Toshida Shrine Station. Tapos, lakad lang dun yung Canal City. Yes. Pinuntahan din natin kagabi, pero sa Yatay naman tayo, tsaka sa Canal. Daanan lang natin yung Canal City. Kita lang natin kung anong meron dun. So, ayan guys. Andito na tayo sa may Canal City. So, pag-exit lang siya nung Toshida Shrine, tapos kakaliwa kayo. So, parang sobrang taas niya na, na mall. Mga 5 floor siguro. 5 story. Tapos malawak din siya and nakita ko merong Onitsuka. So for sure marami din ibang brand dun sa loob. Siguro silipin din natin mamaya saglit kung ano yung mga in-offer nila. Pero puntahan muna natin tong fountain kasi highlight yan dito. So guys, ito na yung fountain show. Hindi, biro lang. Mukhang yung style nila dito, iba't iba lang naman yung mga ipapakita na parang style ng fountain. Dito na tayo sa Yakai Food Stall Street. Yun lang yung i-search nyo sa sa Google Map. Nalabas na yan. Nakasuso. Or Yatay. Yatai Food Stall Nakasu. Isang pahabayan. Ang dami nga lang. Hindi katulad kagabi, di ba? Medyo late na. So, yeah, may nakita kami. Hindi namin alam kung mura o mahal. Thank you. Pero, kaya yung situation. Tabi-tabi lang. 1-3. Sige. Yan sa akin. Okay, yung situation niya. Sobrang sikip. Wala na ako dun sa table. Tayo na lang kami na matatapos. Order muna kami. Parang yun sa ininuman natin sa Golden Guy. Golden Day, ganun style. Pero Pero, mas maliit yun kasi 6 lang kasi. 5. Tsaka may talaga sila. May pwesto. Hindi katulad nito, stall. Although pwesto din naman yata nila. I mean, meron talaga silang, paano ba, indoor style na pag-aari talaga nila. Ito parang mga paresan nila. Nasa gilid lang. Pero dito sa sa Yatay, mahal.
So parang kung consider nyo for experience lang, tsaka tignan nyo yung price, maingay kasi sikat talaga siya na mahal. For experience lang talaga. Hindi siya, ang layo ng presyo niya dun sa normal na price. So naka-order na kami. Tayo na lang namin. In-order namin yung chicken na mix na yakitori. Tsaka yung Limang Tyson chicken na yakitori seka po. With gram. ayan, tayo na lang natin. So ayan guys, tapos na kami dun sa unang yata stall natin. Naghanap lang kami nung chicken, pero yung binayaran namin dun sa kinain namin is nasa 2,500 din, mga 980 pesos. So, waiting na lang kami. Grabe, sobrang haba ng pila dito sa may sa may bandang harap na. Namin alam kung makakita pa kami. Pwede naman tiyagain yung pila. So guys, andito na kami sa pangalawa naming yatay stall. Ayan yung pila. Bali, pinili namin to kasi gusto ni Aning matikman yung chicken na parang may gyoza sa loob. Chicken wings na stuff na parang may gyoza mix. Sana di kami mainip kasi medyo mahaba. At mapakita namin sa inyo. Ayan. Ayan guys, finally after ilang minutes. Kaya lang, nasa dulo yata. Hi. 2名様2名様2名様です。 30 minutes, no? Katabi ko na Oh, nandito kami sa dulo. Kaya yung harap namin. Sobrang siksikan ulit. Kain na kami. Ang hirap kasi. Sobrang sikip. Si Aneng. Ayan, nasa dulo siya. Ayan, nakatabi niya na yung lutuan. So, kain muna tayo ulit. May na kami vlog. Nagutom ulit kami sa pag-aantay. Ganun pala din. Still tayo naghintay. Or mahigit. Ayun. Sa'yo. Kain. Cheers. Oily nga. Kamang ay. Masarap na siya. Masarap pa rin. Ano yung gyoza? Kamusta yung gyoza? Masarap pa rin sa mga may mga Parang ramen siya. hindi naman siya talaga yung may wow factor. Experience lang talaga. Normal na gyoza. May Kain mo. experience lang ng siksikan dito. Then, So, ayan guys. Tapos na tayong kumain dun sa yatay stall na napakasikip. yes. So, anong masasabi mo sa experience? Okay lang naman yung lasa ng mga food. Tapos yung chicken na stuff, kala namin yung sa gyoza. Yung parang gyoza yung laman, pero mentay pala. Yung parang cod roe. So, okay naman, masarap pa din. Pero hindi siya yung masarap talaga. Hindi siya Parang for experience lang talaga tong yatay. hindi siya yung parang may wow factor, di ba? Parang siyang parang normal lang na niluto. Kumuha sila sa freezer, tapos niluto. Tapos di naman nila nilalagyan ng special na Yes. na seasoning or something. Okay lang, experience talaga. Tapos yung mga chicken skin na yakitori, ganyan. Mas masarap yung kailangan natin ng lunch. Doon kanina sa may Kite Mall. Oo, tapos ano lang yun, di ba? Parang random lang yung lunch namin kanina. Pero Pero masarap.
Tsaka, mas mahal pa yung binayaran namin dun sa pangalawang yata stall kaysa dun sa kinain namin sa lunch. 4,200. Oh, so, ayun. Manage nyo lang yung mga bibili nyo kung gusto nyo tikman. Pero kung may budget naman kayo, pwede nyo budgetan siguro ng up to 5,000 yen kung dalawa kayo or 2,000 per head. So, ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa day 1 namin and sana nakatulong din kami para magkaroon kayo ng idea sa itinerary. Hindi man namin natuloy yung ibang itinerary namin today, pero okay lang. Asa trend tayo. Mabilis na rin talaga mapagod. Yes. So, ayun. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Abangan nyo pa yung mga next episode namin dahil marami pa tayong pupuntahan dito sa Fukuoka. And sa Hokkaido. Yes! Pupunta pa tayo sa Hokkaido. And thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. To follow us sa aming mga social media accounts. TikTok, Instagram, and Facebook at Kanengin iya. Bye! Bye-bye.